asparagus ne. Okay, napakahaba ng asparagus na ito at mainit-init pa siyang talaga. At sabi po nila, patong muna natin dito na hindi tayo mapaso. May sauce dito. Yan. Bago natin kainin yan, isawsaw natin itong asparagus dito sa jar ng sauce. Yan, naku po. Ay, napuno na siya ng sauce talaga at tumutulo-tulo pa. Mainit. Masarap at ang lutong. Oishi desu ne. Harap. Alam niyo po ba, hindi ko na po pwede ulit, kung nakita niyo po itong part na to, walang sauce, di po ba? Pero hindi na po natin pwedeng i-dip itong asparagus na ito dito. Hindi na po tayo pwedeng sumausaw pa uli at iyon po ang tamang manner ng pagkain po ng mga tinatawag na kusyage. Siyempre nga naman, nasubuan mo na yun, di ba? Hindi na natin siya dapat isubo pang ulit. At dito naman, meron pa rin mayonnaise kakete mo oishii desu. Ayun, so kung hindi na raw tayo pwedeng sumausawan ng sauce, pwede tayong gumamit ng mayonnaise. So, dalawang klase ng lasa ang ating matitikman. Marap! At ang halaga nitong asparagus kusyagi na to or asparagus stick na ito ay 220 yen. So mga 80 to 100 pesos ang halaga nito. Masarap naman eh. Marami po talaga mga pagkain na pwede po nilang mapagpilian dito na maski nung araw pa talagang paborito na pong kainin ng mga Japanese. Maging ang mga takoyaki na mukhang kay sarap-sarap habang niluluto dito. Ganon din naman yung kanilang tinatadtad doon, ang Japanese pizza kung tawagin o ang monjayaki. Masarap din yan. At kalimitan ng mga pagkain mga nandi dito ay nung araw pa ay paborito na rin kainin ng mga kabataan nung araw pa. Maging ang mga bata ngayon ay mukhang nagustuhan din po nila ang mga laruan ng kanilang mga lolo at lola nung araw. Mukashi no omocha te omoshiroi? Omoshiroi! Omoshiroi reaction desu ne. Okay, bibong-bibo itong mga batang to. Ito po yata ang kanilang napili. Kore, doyate asobu to ka wakarimasu ka? Wakarimasu. Doyate? Setsumei shite? Yeah, setsumei wa dekimasen. Okay, so ito yung mga larong lastiko nung araw, ano? At nilalagyan nila ng bala rito. Maski naman ngayong araw pa lamang na ito, na paglalaruan din. Makikita natin nilalaro pa rin ito ng mga bata. Ang kotse na nakaparada po rito ngayon ay ang tinatawag na Subaru 360 at ito po ay panahon pa noong 1950 mismo. Showa Sanjunen or 1930 sa kanila yan. At dito, nakaparada po yan, yung sasakyan na yan, pagkat nandito na po tayo ngayon sa pinaka-plaza ng pamilihan. Pasukin din natin ang tinatawag na high kara yokocho o yung mga high color yokocho. Alamin din natin at ito po ay isang sari-sari store. Simulan natin sa mga tindang sigarilyo. Matutuwa po ang mga lolo at lola pagkat makikita po nila mga hinihit-hit nilang sigarilyo nung araw, kagaya ng wakaba, yung cherry, yung shinsei,
at saka golden bat. Naku, hanggang ngayon pala pwede pa rin mabili ang mga ganyang klase ng sigarilyo at kalimitan mabibili sa halagang 110 yen hanggang 250 yen. Pasukin po natin ang kanilang sari-sari store. Nakatutuwa yung mga itinitinda nilang ice cream. Kagaya nitong melon ball. Melon ball! Naku, nakakatuwa. Ano kaya ang lasa nito? At ang packing po nito, syempre, nung araw pa, nung panahon pa rin yata, nung 1950s o 1960s. Ganon din naman yung mga popiko, yung mga ice candy nung araw, nakakatuwa yung mga balot. At hindi lamang mga ice cream, iba't ibang klase rin po ng mga sitsirya or kukute na mga nandito. Ice cream in cones, nakakatuwa rin. Mahilig ako nito nung bata ako. At dito, sa gilid, ang mga tinatawag na bromaido. Yun po ba mga pictures ng mga athletes nung araw? From wrestlers, hanggang mga stage actor comedians, mga sikat na mga idols nung araw. At dito, yung mga artista, yung mga sikat na artista nung araw. At dito, yung mga nanay nung araw, para po mas lalong ganahang kumain yung mga anak nila, meron po silang ibinubudbod sa kanilang kanin na kung tawagin ay nori tama. Yung nori, yun po yung dry seaweeds. Alam na po natin yan dahil usong-uso rin yan sa Pilipinas, yung ginagamit sa pambalot ng mga sushi. At yung tama, from the word tamago or itlog. At kagaya nito, 3 klase daw po dahil may kasama pa itong tarako, yung itlog po ng isda. So, nakakatuwa rin po ang packing nito. At balita po namin, isa po ito sa mabili sa kanilang tindahan. Dito, gumamit sila ng character, si 8-man. At ganun din po ito, pambudbud sa kanin o yung nori tama pa rin kung tawagin. So, iba't ibang klase at makalumang balot po ang ating mabibili rito. At kagaya nitong itinuturo ng miss na nandito, nakakagulat kasi po meron pong coffee na nasa bottle. At eto po ngayon, ang Hoppy Beer. Labas natin. Sa ngayon po ay mukhang mabili at paboritong inumin na rin ito ng mga kabataan. Pero noong 1950s to 1960s, yung mga tatay daw po nung araw, mahilig po silang pumunta sa mga mumurahing inuman o yung mga akachochin kung tawagin. At ito po ang kanilang kalimitang iniinom, ang Hoppy Beer. Ano kaya ang lasa nito? Hindi siya happy kung hindi hoppy. Okay, iwanan natin muna si Hoppy Beer. At ang isa pang nakakatuwang inumin, alam ko dito lang to sa Japan meron itong tinatawag na ramune. Medyo mahirap lang din pong inumin to, no? At tingnan po ninyo yung shape ng bottle. Ito yung pinakahawakan niya para hindi madulas. Meron siyang pinakabewang. At dito, meron po talagang instant na pambukas niyan at may lalabas na ball niyan. Masarap ding inumin. Lalo po, mabibili ito at masarap inumin tuwing summer. Oo, ayan, para po siyang isang beer na binuksan. Lumabas ang kanyang mga bula. Arigatou gozaimasu. Tama-tama, nauuhaw na rin ako at mainom na nga itong ramune. Naku, ang liit po ng pinakabibig nito, kaya po medyo mahirap nga yata talaga siyang inumin. Bitin! Hindi naman po siya talaga lemonade, pero yung ramune ay kinuha po sa salitang lemonade. Manamis-namis po yung lasa nito, parang close po siya sa lasa ng mga puting soft drink sa Pilipinas, gaya ng Sprite or 7-Up. Medyo mahirap siyang inumin, gawa po ng ball at saka ang liit-liit po ng pinakabibig nito. Ganito naman ang kalimitang tanawi ng mga itsura ng bahay na matatagpuan natin noong panahong 1950s. At ito ang tinatawag nila na engawa. Sa harapan, makikita natin ang isang maliit na living room